Bilang Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat o Diyos sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa kalakasan at sa panahon at sa oras na ibinigay sa bawat isa sa amin. Panginoon, sa amin po pagpapatuloy, dalangin po, Diyos, ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, na siyang pumagitna. Magbigay ng pangunawa sa lahat ng makikinig, O Diyos, magbigay ng bukas na puso at isipan, at magkaroon ng pagkanais, Panginoon, na isang buhay at ikilos ang mga kapamilya. Ngayon naman po sa inyong lingkod, O Diyos, inyong gagamitin. Dalangin po, O Diyos, na kayo ang siyang magsalita at maipahayag yung mga salita sa bawang katotohanan lamang at walang pag-aalinlangan. Dalangin namin ito, Panginoon, sa lahat po ng inyong iglesia na nagsisigawan ang kanilang mga gawain sa umagang ito, at ang lahat ng papurihan at pasasalamat ay tanging sa iyo lamang sa pangalan ng aming dakilang Panginoon Jesus. Amen. So, 2026 na po. Titignan natin ay patay mo. So, sino na po dito nung elementary ako, tsaka high school, meron kaming tinatawag na drum and lyre. Sinong nakakaalala nun? Sino sa inyo yung membro ng drum and lyre corps? Puro kayo mga modern? Nasa yung mga yun? Drum and lyre corps, yun po yung meron kayong gusto ko pagtugtugin nun is yung quad drum. Quad, di ba mayroong quad, may trio, mayroong snare. Meron marami yung taga-ganun lang, cymbals. Tapos meron yung tinatawag natin na xylophone. Xylophone ba tawag na? Xylophone. So meron doon yung naka-table na xylophone. Meron din naman yung naka-hawak-hawak na gano'n. Tapos meron tinatawag kapag medyo slender ka, tsaka medyo mataan mo, yung tinatawag natin na flag bearer. Tama ba yun? Yun, parang gano'n, parang flag bearer. Tapos kapag medyo maganda, ikaw yung may hawak ng baton. Ayun. Ikaw yung majorette. Ayan, majorette. So, yun po yung kabuuan, no? Alam niyo, sa tuwing elementary ako, hindi ako sumali. Pero high school ako, nag-join ako sa drum and lyre corps. Pero hindi ako nagtagal. Kasi kailangan mo bilhin yung drum eh. Ikaw mismo bibili ng drum. Which is ang gusto ko ng yung quad. Hindi ko siya afford. So, hindi ako nagtuloy. Pero nakikipractice ako. And one of the things na mapapansin natin doon is that kapag tumugtog na ang mga yan, kasi may contest kami tuwing birthday ko, nag-iipon-ipon lahat yung mga school dyan. Kasi Alcala Day. Ibig sabihin nun na Foundation Day, no, ng aming bayan. At bawat school ay gagawa ng kanilang performance. May contest yun. Magpo-contest ang bawat school sa buong bayan. Alcala. Napakaganda pakinggan kasi talagang may choreography, meron pinagbubuhusan talaga nila ng panahon at atensyon yung pagtuturo. Yan, minsan nandito ako sa isang mall, para yung mga estudyante yata ng mga music and arts ng isang school, bumuo sila ng isang di ba meron yung mga places doon ako saan pwede sila mag-perform? Parang maliit na orchestra. And then, habang nandun ako, habang ko yung mga bata ko, nalilig pa sila, tumugtog sila, napakaganda ng tulog. Napakaganda ng tulog. Sino na po dito nakadalo sa isang orchestra? Sino na nakadalo? Ayan, si Sister Shirley. So, Sister Shirley, iba yung tunog, di ba? Iba yung tunog. Tsaka malaking bagay yung lugar na pinagaganapan, no? Para bigay ng talagang mabigat na dating. Kumbaga yung music itself parang buhay. Right?
parang buhay siya. Kumakanta siya ng sarili niya. Kumakanta siya ng sarili niya. At nung napakinggan ko yun, sabi ko, napakaganda ito kasi ang daming tao, ang daming member. Alam mo yung research ko to, isang bagay, gaano ba karami ang member ng isang orchestra? Gaano karami? Para mabuo yung isang orchestra. And one of the things na nakatulong is that sa isang maliit na orchestra, it should be around 50 to 60 musicians. Sa isang malaking orchestra, yung medyo grandeur orchestra, it should be around 90 to 100. Majority ng yun is actually the string. Diba? Meron din yung cello, violin, meron din yung iba't ibang uri ng music instruments na tumutugtog. So meron yung string instruments, meron yung tinatawag natin ng wind instrument, yung mga wind pipes, mga trombones, yan, meron tayong mga drum sets, no? Drum sets. Iba pa yung isang, ito ay isang uri ng drums, pero meron pang iba na uri ng drums na hindi ginagamitan ng stick, hindi ginagamitan ng kamay. Right? At tapos meron din yung taga-ganun lang yung ang tawag doon. Alimutan, minsan may mga nakikita ko sa churches, may mga ganun sa mga drum sets nila. No? At kung titignan natin, on the way, yung composer na naglapat ng awitin ng mga katutugtugin nila, and then the conductor, yung magkakandak, is how they actually merge into one to create a beautiful symphony. Right? So for this year, ito po yung isa sa mga goals and targets natin. Ito po yung pamagat ng aking pag-uusapan ngayon, God's Symphony. God's Symphony. Pag tinawag natin symphony, hindi lang siya isang musika o isang bagay na gagawin. Kundi para maging melody siya, there is something na kailangan mangyari to all the parts of that orchestra. At yan po yung isa sa ating pag-aaralan ngayong umaga nito. It's a God's Symphony. Buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa unang Korinto, chapter 12, verse 12 to 31. Pwede niyo rin sundan dyan sa screen habang binabasa natin. So samahin niyo po akong basahin. Sabi niya, si Kristo ay tulad ng isang katawan. So, hindi man ginamit ni Apostol Pablo yung symphony, pero inahalin tulad niya si Kristo bilang isang buong tao. Right? Isang buong katawan. Na may maraming bahagi. Parehas tayo, maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nananatiling isang katawan. So, ikinumpare niya si Jesus Christ as someone like a human being. Isang human anatomy. Maging Hudyo o hindi, lalimin man o malaya, tayong lahat ay binautismuhan sa iisang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa iisang espiritu. Now, ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng iisang bahagi lamang, which basically very logical, right? Sabi sa verse 15, kung sasabihin ng paa, hindi ako kamay, kaya hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? So it's a question, no? Now, 16, kung sasabihin ng tenga, hindi ako mata, kaya hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung puro mata lamang ang buong katawan, paano ito makakarinig? Kung puro tenga lamang ang buong katawan, paano ito makakaamoy? Sabi 18, subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. Kung ang lahat ng bahagi ay pare-pareho, hindi iyan maituturing na katawan. 20. Ngunit ang totoo ay marami ang mga bahagi, ngunit iisa lamang ang katawan. Hindi rin naman masasabi ng mata sa kamay, hindi kita kailangan. Ni ng ulo sa pangapaa, hindi ko kayo kailangan. 22. Sa katunayan, ang mga bahaging parang mahihina
ang siya pa ngang kailangan. Ang mga bahagi ng katawan na inaakala nating hindi gaano kapuri-puri ay pinag-uukulan ng higit na pagpapahalaga. Ang mga bahaging hindi likas na maganda ang siya nating higit na pahalagahan. 24. Hindi na ito kailangan gawin sa mga bahaging sadyang maganda. Nang isaayos ng Diyos ang ating katawan, binigyan niya ng higit na karangalan ang mga bahaging di gaano marangal. 25. Upang hindi magkaroon ng pagkabahabahagi at sa halip ay magmalasakit sa isa't isa. 26. Kung nasasaktan ng isang bahagi, nasasaktan ng lahat. Kung pinaparangalan ng isang bahagi, nagagalak ang lahat. Kaya kayo ngang lahat ay iisang katawan ni Kristo at bawat isa sa inyo ay bahagi nito. 28. Naglagay ang Diyos sa iglesia una ng mga apostol, ikalawa ng mga propeta, at ikatlo ng mga guro. Naglagay rin siya ng mga gumagawa ng mga himala, mga nagpapagaling ng may sakit, mga tagatulong, mga tagapangasiwa, at mga nagsasalita sa iba't ibang wika. Hindi lahat ay apostol, propeta o guro. Hindi lahat ay binigyan ng kakayahang gumawa ng himala, magpagaling ng may sakit, magsalita ng iba't ibang wika, o magpaliwanag ng mga wikang ito. Kaya buong sikap ninyong hangarin ang mga kaloob na mas dakila, at ngayon ituturo ko sa inyo ang walang katulad sa lahat. Yung pong part na yan, yung ituturo ko rin sa inyo, yung walang katulad sa lahat. Second part mo ating preaching. So, kung titignan natin dito, sino po hindi nag-aral ng biology? Di ba? Sa high school, pag second year ka, parang grade 14, 13. Grade 8 na grade 8. Age yung ginagamit ko. So sa grade 8, ang science nyo is biology. Di ba? Biology po yan. So pinag-aaralan ninyo yung anatomy ng inyong katawan. One of the things na mapapansin nyo doon is that how unique yung design ng ating katawan. Right? Sabihin na natin, umpisa natin sa fingerprint. Walang katulad yung fingerprint mo. It's uniquely designed sa'yo. Yung iris ng iyong mata is also uniquely designed para sa'yo lang. No? Wala niyang kapares. Hindi niya matutulan ng kahit na sino. Right? At sabi nila, maging ikaw, no, your DNA is also unique. Kaya di ba sa mga crimes ngayon, para makuha nila yung is they will get the DNA. Kasi yung DNA mo is something na hindi makukopya o hindi makukopya ng kahit na sino. Even if it's your direct lineage mo. Sabihin natin sa mga anak ko. Sa mga anak ko, hindi, yung DNA ko ay hindi kapares ng DNA nila. Which means you are created uniquely. Doon sa sinasabi dito ni Apostol Pablo, you are also called uniquely. Ang bawat isa sa atin ay tinawag uniquely and personally by the Lord. So, meron akong 4 na points na pag-aaralan natin. Basagin natin yung verse. Basagin natin lahat yung verse. Number 1, so kung makikita niyo yan, it's symphony. Alam po ninyo, yung conductor, kapag itinaas niya yung kamay niya, alam mo na nag-music kung sino yung magbibigay ng maraming, magbibigay ng intense na sound, no? And it's incredible how they make it. So, number 1, one of the greatest problems of Christianity today ay hindi po yung lack of knowledge. Bakit hindi problema yung lack of knowledge today? Social media. Yes. Internet. Right? Social media, YouTube, Facebook, Instagram, maraming gumagamit ng way na yon na kung saan is papakita nila, even radio, ay naipapahayag nila ang salita ng Panginoon. But what is lacking is, ano ba yung understanding ng marami
what church really is. Right? Minsan nakakalungkot that sometimes yung church o yung name ng church o yung name ng organization na kinabibilangan nila is becoming a status symbol. Right? Nagiging status symbol na yun. Kami ganito. Kami ay member ako nito. No? But then, most of the time, many think the church is a building, no? A denomination, and a weekly gathering. Yan yung karamihan ng idea ng marami. I belong to a church kasi dumadalo ako sa isang every Sunday. I belong to a church because merong title yung aking dinadaluhang church. I belong to a church kasi meron kaming malaking building. So let's define it. No? Last year, inimpisa ko yung taon with the core o yung heart ng church natin, which is, ano yun? Living life that honors God. Living life that honors God. Now, ito tayo. Let's see God's symphony. Ano ba talaga yung God's symphony? So, the first point that I want to point out is that Paul teaches us that the church is a living body. Buhay. The church is alive. Why? It is the body of Christ in earth. Christ is the head. The church is the body. Which means, kapag ang katawan ay nakakonekta saan? Sa ulo, buhay yan. It should be alive. Sino na dito yung nakakita ng pugot ng ulo na buhay? Pag may pumasok dito sa church na pugot ang ulo, hawak-hawak niya yung ulo niyang gano'n. No? Anong gagawin niyo? Sabi niyo, welcome to PMC Sayang. Kakamayan niyo ba ng gano'n? Hindi, di ba? Baka ibang sigaw yung marinig namin, talagang shrieking sound. Talagang gano'n. So, bigyan natin ng points yung binasa natin. First one. Number one, we were placed into Christ by the Spirit. Okay? First one is that we were placed, nilagay tayo into Christ. Pag tinawag natin into Christ, it means into His church. Not by you, but by the Spirit of God. Ano pong ibig sabihin nun? Ang ibig, buksan ko na natin yung verse. Si Kristo ay tulad ng isang katawan. Ang ginamit po na Greek dyan sa isang katawan is called soma. And sabi niya maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay mananatiling isang katawan. Anong ibig sabihin ng soma? The Greek word soma means a living organism and not a machine. Yun yung ginamit ni Apostol Pablo, napakahulugan ng salitang isang katawan. Hindi siya patay na katawan, kundi isang buhay na katawan na merong paggalaw, merong buhay, merong sigla. So inihalin tulad ng ating Panginoon Apostol Pablo na dapat ang iglesia is somewhat, it's a living organism, buhay siya, alive. Now, sabi niya dito, maging Hudyo o hindi, alipin man o malaya, sabi niya, tayong lahat ay binautismuhan sa iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay binainom sa isang Espiritu. So what does that mean? This does not refer to water baptism. No. Sabi ko sa inyo, you can be baptized 100 times. Pwede kang mabautismuhan, water baptism ng 100 beses, but you can remain to be unsaved. Pwede kang manatiling hindi ligtas. This is what we call the Spirit baptism. This baptism of the Holy Spirit. Kailan nangyayari yung pag-indwell ng banal na Espiritu sa iyo? The moment the Holy Spirit places a believer into Christ when he is saved. Alam po ninyo, kung minsan iniisip ninyo,
I made a choice. Pinili ko na ako ay maging membro ng iglesia o ng church. But in reality, it was never your choice. It is the Spirit of God that put you here. Ang Espiritu ng Diyos ang nagdala sa inyo dito. Even when you accepted the Lord, hindi dahil sa naging desisyon niyo. It was rather, it's the Spirit of God moving in you and you responded well. Sabi nga ng isa, kung titignan po natin, paano yun, Pastor? Pinili niya kami. Yes, pinili niya kayo. Last Wednesday nabanggit ko to. The moment na merong nangaral sa inyo, the moment na na-share yung gospel sa inyo, na ipangaral yung mabuting balita sa inyo, God has chosen you. Pinili ka na ng Diyos sa panahon na iyon. And what He is waiting is for you to respond. Ikaw magre-respond ngayon if you're going to accept the grace na ibinibigay ng Panginoon so that the Spirit of God will be able to indwell in you and you are saved. At kapag na-save ka na, then you will be placed by the Lord sa isang katawan. Sa katawan niyo mismo, sa kabuuan, not by denomination, but sa kabuuan into His church. Kaya nothing that's happening, walang bagay na nangyayari sa atin by accident. Nothing happens by accident. Ang lahat ng bagay is totally designed by the Lord, itinalaga ng Panginoon in a way na kung saan mangyayari iyon for His glory. Now, bigyan natin ilang points. This means, when you receive the Spirit, you are not added to church membership. Hindi na dinagdag na isang numero lang o isang bilang lang doon sa membro ng church. Na pag sinabi, ilan ang membro mo, Pastor? Mga 40. May nadagdag isa, 40 yun. Hindi ganun. When you accepted the Lord, you are added not to a church, but you are added to the body of Christ. Kaya hindi tayo namimili. Kung sasabihin natin, hindi na ba ako pwede magsimba sa ibang church? No, you can. You can go. Right? Pwede ba tayo makipag-fellowship, makipag-cross-fellowship sa ibang denominations? Yes, we can. Yes, we do. Can we pray for them? Yes, we will pray for them. You should. Dapat. Because they are a part of the big body of Christ. Kasama sila sa buong katawan ng ating Panginoong Jesus. Now, so the church is not united by music, the programs that we have, o yung mga personalities, but we should be united by the Holy Spirit. Sasabihin niya, Pastor, paano yung sinabi ng Panginoong Jesus na, yes, totoo yun. Merong itinanim ng Panginoon na damo doon sa mga wheat and tares, right? Wheat and tares, that's normal. But then you will have, tanda natin, that the Spirit of God always unites its believers into one goal, into one worship, into one service. Palagi naka-unite yan. You do not have the Spirit of the Lord kung wala kang unification or unity within the body of the Lord. Kaya hindi, mamaya na. Now, number 2, God designed every believer with a purpose. Iniwala ko dyan? God designed. Who designed it? God. Merong itinalaga ang Panginoon sa bawat mananampalataya na kadahilanan kung bakit siya tinawag. Hindi ka tinawag ng Panginoon nang walang dahilan. So, let's see verse 14 and 15. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi, hindi lamang iisang bahagi. Sabi niya 15, kung sasabihin ng paa, hindi ako kamay, kaya hindi ako bahagi ng katawan. Hindi nga ba ito bahagi ng katawan mo?
You see, nakita niyo yung question doon sa verse. No? Pag sinabi ba, sabi niya, na hindi, pag sinabi ng paa, hindi ako kamay. Tama naman. Ibig bang sabihin noon ay hindi na siya bahagi ng katawan. So, in layman's term, parang dito, sinabi ni Genesis, sabi ni Genesis, hindi ako, drummer ako, hindi ako, basista. Drummer ako, hindi ako nag-bass. Ibig bang sabihin nun, dahil sinabi ng pinangkin niya yung isang bagay, ay hindi na siya bahagi ng isang katawan o ng isang group of music. Bahagi pa rin siya. So, God designed each believer with a purpose. Meron kang purpose. Now, kung sasabihin ng tenga, hindi ako mata, kaya hindi ako bahagi ng katawan, hindi nga ba ito bahagi ng katawan? Kung puro mata lamang, makakakita ba? Kung puro tenga, makakamoy ba? Now, many of us feel unimportant, right? Minsan ang iniisip natin, hindi, ano lang ako, mauupo na lang ako sa gilid. Okay na sa akin, pastor, yung ganito. Okay na ako, pastor, na tumutulong. This is what we call spiritual insecurity. We feel insecure. Sino dito yung, may tinatawag dun psychology. Inferiority complex. Right? Inferiority complex. Yung inferiority complex is that you feel like minamaliit ka or you don't feel the value. Hindi mo nararanasan o nararamdaman yung value mo doon sa either with your family or with the group you're belonging to or even inside the church. No? Para pakiramdam mo, wala namang parang kahit anong gawin kong effort, parang wala namang nasibig, hindi napapansin. No? Alam mo, like, I'm not gifted like them, I'm not spiritually enough, I'm not useful, hindi naman ako magamit-gamit. Those kinds of things are negative thoughts. I mean, it's fine to have negative thoughts. Normal yun. No? But what the Lord is saying is that, ibig bang sabihin nun, you were placed by the Lord here para hindi ka magamit. When we say that God has designed every believer with a purpose. Kung tatanungin ko kayo ngayon, bawat isa sa inyo, itong paumpisa ng taon, what's your purpose now? O say, sabihin ko si Jay. Tanungin ko si Jay. Tatanungin kita ngayon, anak. Tatanungin kita, anak, what's your purpose this year? So, tumugtog ka lang ng tumugtog. No? Magkaiba yung goal sa purpose. Yung goal is your target. But your purpose is your belonging. Ano yung purpose mo this year? Let's say, sabihin natin, tatanungin niyo ako, pastor, anong purpose mo? Most people, nagsasagot nila yung goals nila. Right? Most likely, may sasagot nila yung goals nila. Pagdating ng December, 56 kilos na lang ako. Dadayin na ako. Sasabihin ni Genesis, hindi na ako matutulog pa. Habang nagsisermon ka, parang gano'n. yung mga gano'n na, those are goals, but not the purpose, not your purpose. Kasi magkaiba yung purpose. Yung purpose mo designs your goal. Right? Yung purpose mo, nagdi-design mo yung goal. Kung ano yung nakikita mo, bahagi mo, kung ano yung nakikita mong rason mo kung bakit ka buhay, kung bakit ka nandito sa loob ng iglesia, yun yung end result dapat na tinitignan mo in the future. Because that what makes you act. Yun yung bagay na magbibigay sa iyo para kumilos, para gumalaw, para magbago, para tumayo, para humakbang, para lumaban. Okay? Now, sabi na, subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa iyong kalooban o ayon sa kalooban ng Diyos? Ayon sa kalooban ng Diyos.
You did not choose to be a part of that. Hindi mo pinili na maging bahagi ka ng music team, ng missionary team. No? Hindi mo pinili na maging elder. Hindi mo pinili na maging isang bahagi ng gawain. God designed it for you to be there. Ginawa ng Diyos iyon na inilagay ka niya doon. Kaya sabi niya, iniligay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. Why? Kasi He knows you more than you know yourself. Kaya kung inilagay ka doon ng Panginoon, don't think that you will be under-equipped. Huwag mong isipin na wala kang kakayahan para gawin o mapagtagumpayan yung bagay na itinalaga sa iyo ng Panginoon bilang bahagi ng kanyang katawan. No! Ang sabi na marami sa atin, God does not call, the talented, but calls, the willing. You can have a talent, but if you're not willing, hindi ka magagamit. But, if you have the willingness, God will use you mightily. Kaya sabi doon, huwag natin isipin na tayo yung pumili. Genesis, hindi niya pinili maging drummer. Si Jay, hindi niya pinili maging musician. But those things that they start off, yun yung mga bagay na nakita ng Panginoon that they will be most useful. Doon sila magagamit. Doon sila magagamit effectively, and doon sila mag-grow and excel, and someday will grow even further. Kaya sa atin, don't think of it na kapag inassign ka to pray, is that it's a burden. You are really assigned that day by the Lord to pray. Kung inassign ka namin, inassign ka ng pastor mo, ikaw mag-lead ng Bible study, it's not because it's the decision of the pastor. But rather, it was designed by the Lord for you to lead yung Bible study to share. You were tasked. Nasabi ng pastor mo, pastor, bisitahin mo yung may sakit siya. Do not take it as something, as a burden. But rather, sabi mo, it was designed by God na ako ngayon ang magbibigay ng pagbibisita sa may sakit. Why? Because again, if we believe that Christ, our God, is sovereign, kung naniniwala tayo na talagang ang Diyos ang may hawak ng lahat, nothing is happening na hindi niya pinayagan. Now, sabi dito, subalit inilagay, ang ginamit po niya dyan is yung Greek word na ethiko, na ang ibig sabihin ay deliberately. No? Ang ibig sabihin yung deliberately, hindi aksidente. Talagang, let's imagine this is the world. Eto ka. Diyan ka. No? Hindi ka lang nilagay ng Diyos dyan randomly na kung saan binagsak niya, bumagsak ka. No? He picked you up and He placed you there. Nilagay ka niya doon. Deliberately. So don't assume na pinili mo yan. God designed it for you. Now, again, you were not placed in the church by accident. Your gift was never random. Hindi lang siya yung ginagawa natin ng Christmas na ruleta ng kapalaran. Hindi ganun yun. No? Yung ruleta no, hindi yung sabi niya, si Genesis, bibigyan kita ng superpowers. Nakikinig kahit nakapakita mo na. But yun, superpowers yun. Superpowers. Hindi ganon. Hindi niya pinipitik na gano'n lang yung ruleta ng kapalaran at sasabihin niya, i-impute niya yung No, it's not random. It was the gifts that you have is also given by God. Next, your role was chosen by the Lord. No? Your role was chosen by God. Pinili yan ng Panginoon para sa iyo. No? Some people preach, some pray, some give, some serve, some teach, some encourage.
Iba't iba. But, the function is one. Hindi pwedeng lahat magiging pastor. No? Pag tayong lahat, ilan numbers natin ngayon? So 40 something plus, right? Kung lahat tayo ngayon dito ay pastor, paano yan? Eh di, ilang beses na lang tayo magsasalita sa isang taon? Sa beses na. Sa ngayon, sa rotation natin, once a month. Eh kapag 40 tayo, di ilang beses na lang sa isang taon. Sa 6 na buwan, isang beses nyo lang makikita dito sa bago. Right? So we are set, each and every one of us. May mga iba that are called to preach. May mga iba, mga prayer warriors. May mga iba, biniyayaan na kita. Business genius. Binigyan ng magandang trabaho. To give. Yung iba, masaya sila, they're doing something for the church. Naglilinis, nagpupunas, preparing. Kapag may mga gawain, they're making all the kalikalikot and lahat. That's to serve. Some are actually designed to teach, magturo. And some are actually designed to encourage. Kapag may problema ka, they can actually give words that will encourage you. Magbibigay sa'yo ng hope. So again, do not look, kaya ayaw namin ng Panginoon that you compare yourself sa iyong kapatid. Ayaw namin na i-compare yun. Why? Sa tingin niyo why? Based on what we have discussed. Bakit sa tingin niya ayaw na ayaw niya? Bakit? Yes. Because you were designed by God based on His own way. Pag sinabi mo na, hindi, kapag gumawa ka ng comparison, it's like you're questioning the Lord's decision. Kino-question mo yung decision ng Panginoon na eto ka. So halimbawa sa ating kamay, no? Sa ating kamay, meron yung tinatawag natin na daliri. Correct? Daliri. Paano kung pag dinisenyo ka ng Panginoon na kuko? No? Kuko ka pala. Na sa tuwing 2 linggo, pinuputulan ka niya. Sasabihin mo ba, ayoko na maging kuko, gusto ko na maging kamay. Gusto ko na maging daliri. Right? Ba't hindi magiging maganda yung kamay kung walang kuko? So you fill that gap to make it beautiful. Now, sabi niya dito, kung ang lahat ng bahagi pare-pareho, hindi yan may tuturing na katawan. Anong may tuturing dyan? Mutant yun, mutant. Kasi kung lahat may paa, lahat may mata, mutant yun. Ngunit ang totoo, marami ang mga bahagi, ngunit isa lang ang katawan. So again, God uses diversity to create unity. God, the Lord, diversity. God, the Lord use diversity to create unity. Now, number 3, no member is independent. Sino na dito yung nakapanood sa Itbulaga na yung wala pang Netflix ko, napapanood ko pa Itbulaga. One-man band, yung parang mag-isa mo lang pero mag-isa mo pero banda ka ng lahat. Gagawa ka ng banda pero mag-isa mo lang. Magkaiba to sa tulong tao. Nakakatuwa kasi nagagawa ng ibang tao yun. Pero not all the instruments. May mga certain instruments na magagawa mo patutubin ng sabay-sabay. Just like yung drums. Ano ba yung drums? Meron kang, sa drum and lyre, itong tawag dito, sa malaking to. Bass drum. Yung bass drum, nakahiwalay yan, di ba sa drum and lyre? Nakahiwalay yan. Nakahiwalay din yung snare, nakahiwalay din yung quad, nakahiwalay din yung cymbals. So basically sa drum and lyre, 4 na tao yung gumagalaw dyan. 4 na tao. Pero sa atin, sa music, yung drum set na yan, isang tao lang. So yung coordination ng kamay, ng paa, no, it's there. But kung sa praise and worship natin, si Genesis lang ang tutugtog. Walang gitara, walang lead, walang acoustic, walang electric, no?
Walang organ, walang kakanta. Si Genesis lang tutugtog, nasasabayan ni Sister Lisa. Magandang pakinggan? No. Right? It becomes parang, masakit sa tenga lang, no? Ingay lang. Let's say, palitan natin. Sabihin natin yung gitara lang. Pwede ba yung gitara? Pwede. Right? But it's still what? Incomplete. Kulang. Right? Para siyang kulang. Now, number 3, no member is independent. Why? Hindi rin masasabi ng mata sa kamay, hindi kita kailangan. Ni ng ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Sa katunayan, sabi niya, ang mga bahaging parang mahihina, ang siya pang ang kailangan. Okay? So una, tignan natin yung sinabi sa 21. Hindi maaaring sabihin ni numan na kaya niyang maging Kristiyano na hindi niya kailangan ang iglesia. That's arrogance. Hindi niya pwede, marami nagsasabi ko minsan na Kristiyano, even in my family, nasabi nila, basta ang mahalaga, nagpipray ako. Basta ang mahalaga, nagbabasa ako ng Bible. Were you built by Christ to be alone? No. Hindi. No. If that is what you're thinking, kung yun yung nasa side mo, sa yung, para mo na rin sinabi yung sinabi dun sa verse 21. Hindi ko kayo kailangan. Hindi kita kailangan. Hindi ko kayo kailangan. God never designed us to be alone. God designed us to be with someone. Kaya nga, nakakalungkot pang sabihin, marami po yung ganun, pero hindi nila nagagawang maglingkod. Alam niyo po, kapag ganun ang kaisipan natin, na masaya na lang tayo, kontento tayo sa sarili natin, na nagagawa natin yung mga basic, sinasabi natin, becoming spiritual, by praying, by reading the Bible. Yes, it does. Pero kapag we are contented, no, sa mga bagay na ganun lamang, ano yung matatawag natin sa ating mga sarili? Can you give me a word? We are becoming one. Pride? May pride? Fried chicken, si Chicken Joy. Ano pa? Paranoid? Ano pa? Nag-uumpisa sa letrang S, nagtatapos sa letrang S. Selfish. H pala, sorry. Selfish. Selfish. Nagiging makasarili tayo. Why? Sinasabi mo sa iyong sarili, I'm growing on my own. Why can't you grow with someone else? Bakit hindi mo i-impart yung growth mo sa iba? Si Kristo ba nung pumunta siya rito para iligtas yung sarili niya? You're claiming a disciple of Christ, pero yung the heart of Christ ay malayo sa iyo. We were not designed by the Lord to be on our own. Sinasabi mo, lalago naman ako kahit ano. Sabi mo, si Pastor, pag pumunta ako sa church, bakit? Pumunta ako sa church kasi natutulog na si Genesis. Nadi-discourage ako. Nadi-discourage ako. Pasensya na lang, ikaw yung target niya. Sabi na dyan, natutulog lang kasi siya, kaya nadi-discourage ako, natitisod ako. Okay, ikaw yung nakapansin. Right? Ikaw yung nakakita. So why not grow with Him? Sabay kayo matulog. No, why not grow with Him? Tabihan mo siya. Right? Tabihan mo siya. Talk to Him. Bakit? And let us grow together. We pray together. We read together. Ganun yan eh. Hindi mo pwedeng sabihin na dahil nakita mo merong mali yung isang kapatiran mo, it means that that is the thing that will make you decide na sasabihin mo, ayoko nang mag-church. No. Doon na lang ako sa bahay.
magbabasa ako ng Bible, mananalangin ako, magpapatugtog ako sa music, magkakanta ako, magkakamay-kamay ako gano'n. You're growing selfishly. Are you serving? No. Sinong sinaserve mo? Sarili mo. You're serving yourself. Kaya no part of the body of Christ to be independent. Tandaan nyo nung nagpahayo ang Panginoon, no? Sabi niya sa kanyang mga disciples. Ilan yung disciple ni Jesus Christ? Sigurado. Sama si Pablo. Natigok. Pero kung titignan natin, during that time, there are 12 inner circle ni Jesus Christ. No? Inner circle niya. Pero, apart from those 12 disciples, meron pang iba. Right? Marami pang iba na sumusunod sa Kanya. At kaya nung una niya i-send out yung mga kasama niya, sabi niya, go in what? Pairs. Yes. Go by twos. Dalawa kayo, magkasama kayo palagi kayong dalawa. Bakit? Doon pinapakita ng Panginoon yung importance ng you have someone in your back. Hindi niya kailanman sinabi na you should be alone. Nung si Jesus Christ, nag-umpisa ng kanyang ministry, ano yung una niyang ginawa? Fasting. Fasting, ano pa? Prayer. Prayer, ano pa? He called what? Tinawag niya yung mga disciple niya. Right? Before he started the ministry, bago siya mag-umpisang gumana sa Galilea, gumana kung saan siya, what he did first was walk. And then called yung kanyang mga disciple to be with him. That's the importance, no? That no Christian is independent. You should always have someone to grow with. Now, sabi niya rito, that is an arrogance. No? No believer can say, I don't need other Christians. No. Why? God designed the church to function by mutual, again, ito yung word, mutual dependence. Ibig sabihin nito, I will pray for you, you will pray for me. I-rebuke kita, i-rebuke mo rin ako. I will discipline you when you make a mistake. You discipline me when I make a mistake. We grow together. Ang bawat isa sa atin should be growing together. Especially, even the weaker parts. Sabi na, kahit yung mga mahihina. Yung mga sabihin natin, hindi nakatayo dito. Less identified. They are very essential. Alam niyo po ninyo, sige, basahin mo natin. Ang mga bahagi ng katawan na inaakala natin hindi gaano kapuri-puri, hindi daw kapuri-puri, ay pinag-uukulan ng higit na pagpapahalaga. Ang mga bahaging hindi likas na maganda, ang siya natin higit na pahalagahan. Sige, can you give me an example? Anyone? Na part ng katawan mo na hindi kapuri-puri. Tiyan. Kaya puno-puno ng girdle. Pininikit na gano'n para hindi makita. Yung anak kong babae, si Jay. Yung anak kong babae, minsan sabi ko, patingin ako sa mukha niya. Ano yan? Sabi niya, pimple patch yan. Pimple patch daw. Ano yung pimple patch? Ano gamit doon? Itago yung bagay na hindi maganda. Right? Patch yan eh. Yung ilalagay mo yung patch na gano'n. Sabi niya, paano siya umabot sa punto na bumili siya noon at nilagay niya noon, binigyan niya ng matinding attention. Right? Nung nakita niya yung matinding attention na yan, it doesn't look good. Hindi katulad ko pag umarap ako sa salamin. Tapos na, takot na. Pag pumunta ako sa church, di ba? Pag pumunta ako sa church, pag aalis na ako, titingin lang ako sa salamin, sisilip lang ako gano'n. Pwede na. Alis na ako. No? Pero yung anak kong babae, no? When tumingin siya sa salamin, he looked into that detail. At nakita niya doon sa pinakamaliit na piraso ng pimple sa kanyang mukha na kailangan niyang lagyan ng patch. Ganun. Sabi niya, yung mga bagay na hindi kapuri-puri ang pinag-uulan ng higit na pagpapahalaga. Ang ibig sabihin,
Hindi ito kailangang gawin sa mga bahaging sadyang maganda na. Bakit? Pagkat nung isinaayos ng Diyos yung ating katawan, binigyan niya ng higit na karangalan ang mga bahaging di gaano marangal. Bakit? Some of the things na kuminsan na overlook o hindi nabibigyan ng matinding pansin are the silent workers of the church. Minsan sasabihin ninyo, pag tinanong ninyo, sino po yung pastor ninyo doon? Si Pastor John, Pastor Oyen, Brother Ruben. Sino yung musician ninyo? Si Sister Lisa. Pero sa atin, there are intercessors praying, pero they are not being identified. Merong mga tapat magbigay, faithful givers, kung bakit nananatiling malamig, kung bakit nananatiling may kape, kung bakit nananatiling may mic. Working that mechanism. Merong mga faithful givers that are silent. Tahimik lang sila. There are quiet servants. Ito yung mga quiet servants. Ito yung mga pupunta, magpupunas ng upuan, maglilinis ng instrumento, maglilinis ng mga ventilador, no? Mag-aayos, maglilinis ng banyo. Those are quiet servants. Those things, no? People who visit the sick. Sino na dito yung nagawang magbisita ng may sakit na siya lang? Nag-decide na bisitahin ko ngayong kapatid ko, 4 na linggo lang hindi dumadalo. And then sabi mo, bisitahin ko ngayong kapatid ko, baka may sakit. Diba? Those things. Those people that are taking their time to disciple one-on-one. Sometimes itong mga to, minsan iniisip natin because we are not performing it in the pulpit. Hindi tayo nakikita every Sunday dito. Tayo nakikita every Sunday dito. It's something that being overlooked. No. Hindi mo magpa-function yung church kung wala kayo. Yung mga maliliit na yan, no? Let's say for people, no? on a Wednesday service, sa Wednesday prayer meeting, if you guys are not inviting people, magiging matagumpay ba yung bagay? Kung wala kang puso na magdala ng kaluluwa, okay, hindi ako magaling magsalita. Hindi ako marunong mag-preach. Hindi ako marunong mag-solo. But, hindi binigay sa akin ng Panginoon yun. Now, I will do my part. Ang gagawin kong part na yun, I will bring people. I will invite people. Ibigay mo yung mga tao to join so that they can hear the gospel. Ibig bang sabihin nun dahil ikaw lang yung nag-imbita? I tell you mga kapatid, hindi ko bunga yun. Bunga niyo yun. Yung inimbita ninyo, bunga niyo yun. Kapag humarap tayo sa Panginoon, wala sila sa likod ko. Nasa likod ninyo. Nasa likod niyo sila. That's the reason why we encourage everyone for you to invite. Kasi my role is to preach and to teach. Yun yung good news. Kaya, God values these things na ginagawa natin na maliliit, na kung minsan ay hindi pinapansin. But I assure you, tumutulog ang Panginoon. He can see and He will reward. And that. Now, these rarely stand on stage, but they keep the church alive. Sabi niya, ito. Upang hindi magkaroon ng bahagi. Pero ito, verse 26. Kung nasasaktan ng isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Kung pinaparangalan ng isang bahagi, nagagalak ang lahat. When we were, nung tayo ay dalhin ng Panginoon sa iglesia, at nung tayo ay iligtas niya, pinili ka na niya. Nung kayo ay pinili ng Panginoon, we became a part of the body of Christ. Hindi ka naging member ng church, kundi naging bahagi ka ng katawan ni Kristo in a universal way. Now, eto ang sabi ng Apostol Pablo. Since we are united as one, kung merong nasasaktan na isa, nasasaktan ang lahat. Anong ibig sabihin?
Ibig sabihin nito, kung merong kalungkutan ng isang kapatid, may kalungkutan na nararanasan ng buong iglesia. Kung merong dinaranas ang isang kapatiran, dinaranas din ito ng buong iglesia. Ibig sabihin nito, you feel the hurt of someone that is a part of your body. Okay, baka sabihin niyo naman ganito, Pastor, ganito po kasi sa amin. Ano yun? Pag merong nasaktan, masaya pa yung iba. Ayun, ano? Kung merong natalo, nagre-rejoice pa. Bakit? Mukhang pinag-pray ako na bumagsak yun. Mukhang pinag-pray ako na matalo. Diba? So again, that defines the unity of the church. If the church, ang nilagay kayo ng Panginoon doon, with the Spirit-filled, kayo ay binisbasan, binabayan, at binigyan ng banal na Espiritu, alam po ninyo, when someone is hurt, masasaktan. When someone leaves, nalulungkot kayo. Pero kapag merong tagumpay na nararanasan ng iglesia, masaya ka rin. No? Let's say, on a daily basis, o on a monthly basis, meron dadagdag isa, dalawa, tatlo, ng mga bagong bahagi ng iglesia, miyembro ng iglesia natin. You're happy. Masaya ka. Right? Meron mababautismuhan. Magiging masaya ka. Yung mga small victories na nararanasan ng isang local church, you're happy. At hindi ka lang basta happy. You are becoming involved. Nai-involve ka doon. Bakit ka nai-involve doon? Because you know na yung victory na yon is not just a victory for one person. Hindi dahil kay pastor yun. Kundi dahil sa bawat bahagi ng umilos, gumalaw at ginampanan yung kanilang tungkulin na itinalaga sa kanila ng Panginoon. Right? Sabihin natin, bawa si Dwayne. Ikaw naman yung target ko. Bawa si Dwayne. Ano? Si Dwayne. Nung una, nakikita ko yung si Dwayne, nakatayo lang doon sa gilid. No? Hawak lang niya yung tambourine. Hawak lang niya yung tambourine. Wala na nga lang, lagyan ko ng ribbon yung tambourine para gagawin ko. Gagawin din siya. Nandun lang siya sa tambourine. Gagawin lang siya. Paminsan wala pa nga sa ulo. Pero okay lang. Right? Hindi tumatama. Then sumunod, nagkaroon siya ng gitara. Nag-umpisa na siya ng gitara. Kanina pinapanood ko siya. Sabi ko, ang galing na ito. Ang galing na. Kaya na gumawa ng mga power chords. Right? Kung so, titignan natin, si Dwayne, if napapansin niyo siya, you should be happy for him. Kasi, he's growing. He's growing. At yung growth niya is not something for him personally, kundi to be used to serve. Yun yung malaki pa. Kasi meron iba, they have the desire to be a part of the ministry. Hindi natin maraming kabataan gusto kong matuto. But it's not to serve. Para sa kanila. That makes a big difference. Yun yung malaking bagay na maghihiwalay. So when you serve, or when you, it's good kung gusto niyo matuto. I encourage everyone. But know your hearts. Sa mga bata, si Arlo, si Emmanuel, sila Joshua, sila Janine, sila Anika, mga young people natin dito, si Jasmine. They will be learning soon. Matututo sila. And then as we see them, na more na nakikita natin sila, we'll become happy, right? Hindi masaya tayo. Bakit? Kasi we're seeing them grow. Hindi magtatagal, si Dwayne na yung tumutugtog na rin siya ng gano'n. So that's growth, no? That's growth. That's growth. Mamaya makikita natin, siyempre hindi natin alam si Allen, right? Si Allen, one day tatawagin maging pastor. Malay natin, as the church grow, malay natin susunod si Allen. Then, malay natin si Judah, yung next branch ng Moro,
Siya naman yung right? We should not stop thinking na we stop here. Di ba? We have, sabi ko nga, your purpose defines your goal. Kung ano yung purpose mo, dinidefine niya yung magiging goal. Kaya, yung mga bagay na yon na nakikita natin, small victories, yung pinaparangalan, yung isang bahagi, sabi natin, music team lang yun, na parangalan niya. But every one of us is affected by it. We fail to, nararamdaman natin yung saya. Right? O halimbawa, Sister Lisa, biglang kinasal. Biglang, sabihin natin sa messenger, hindi lang basta-basta sa GC, kundi personally, isa-isa niya. Diba? Biglang magkakaroon ng panibagong GC nun. Uy, totoo ba? Baka nakakuha mga account si Sister Lisa. Ganun yung reaction natin. No. So again, those small victories na tinatawag natin, we are happy for it. Why? Because we are one. We are one. At kapag meron namang natatalo sa atin, failing, bumabagsak, nawawala, nasisira, that's the biggest challenge sa atin lahat. Bakit? That's the biggest and critical challenge sa atin lahat. Because dapat tayong lahat din. It should not be just me going after dun sa nawala. Right? Kundi dapat kayo na nakikita niya, kasama niya rito sa loob, is also reaching out. Nasasaktan din kayo, na nawawala sila, nasasaktan din kayo kapag may nawala sa akin. That is how a living organism works. Now, next, sabi niya, shared suffering and shared glory. That's what we call it. Because believers are united to Christ and Christ is united to us, we are united to each other. When a believer falls, the body is wounded. But when a believer is lifted, the body is napapalakas. Alright? Now, last one. That's last point. God appoints the ministry and not the status. Right? God appoints ministry and not status. Bakit? Kayong lahat ay isang katawan ni Kristo. Bawat isa sa inyo ay bahagi nito. Naglagay ang Panginoon ng iba't ibang opisina, iba't ibang office. Now, sabi niya, hindi lahat ay tinawag ng magkakapareha. Now, ang ibig sabihin, ito yung linista ni Pablo. May ibang apostol, may ibang propeta, may ibang tagapagturo, may ibang gumagawa ng mirakulo, may nagpapagaling, merong tumutulong, merong namamahala, merong nagsasalita ng iba't ibang wika. Alright. So those are things, those are offices sa loob ng iglesia. Pero not everyone ay, merong iba na probably may ilan dyan na multiple yung kanilang pagkaka-assign. Pero not everything. Sabihin natin, minsan naalala ko, may nagsabi dito sabi niya, Pastor, ayaw ko nang ipag-pray may sakit. Bakit? Lahat ng pinag-pray ko namatay. Mahirap yun. Huwag ka naman tumigil. Hindi naman ikaw yung dahilan kung ba't siya namatay. Hindi naman niya tinakda na namatay yun. Ang Panginoon na nagtatakda ng buhay ng tao. Right? Pero there are some people na kapag nag-pray sila, somewhat miracle happens. Right? Miracle happens. Hinawakan mo siya, meron isang tao na pag-pray ka niya, and then it comes into something na nahihil sila. Does it mean that hindi ka spiritual kapag hindi ka nakapag-heal? No, it's not. It's just that the gift is actually separated. Magkakaiba. Hindi tayo pare-parehas. Now, one of the things na kailangan, yan is no, number one, these are not ladders. Hindi po ito hierarchy. Kung dito po ay isang sistema. Each one of those offices work as one, pero magkakaiba ng function. At ibig sabihin nito, Paul is saying here na you don't compete, but you cooperate. Ayan. Hindi kompetisyon ng church, ha? Hindi tayo nagpaparamihan ng maimbita, hindi tayo nagpaparamihan ng mapag-aaralan, hindi tayo pagandahan ng pagkanta, hindi tayo paramihan ng binigyan. It's actually we cooperate. Ibig sabihin, where there is a need, nandun ka. Right?
Kung asan yung kailangan, nandun ka. Remember that God designed it to be one. No. Ano sabi natin Panginoon, Matthew chapter 23 verse 11. This is one of my life verses. Sabi niya, the greatest among you shall be your servant. Gusto mo ng mas mataas na opisina? Mas maglingkod ka. Okay, gusto mo maging apostol? Mas maglingkod ka. Gusto mo maging isang pastor? Mas maglingkod ka. Ayaw mong may ginagawa? Wala. Kasi wala. Hindi pwedeng. Let's imagine ourselves. Kapag yung pilik mata natin, hindi gumana yung isa, what would happen sa inyo? Sabi niya yung dalawa. Biglang hindi gumana. Anong mangyayari sa inyo? Luhang-luha ka na, di ba? Kasi hindi na pumipigil na gano'n. Di ba? Kaya pag may labanan ng titigan na gano'n bago ka matapos, luhang-luha ka. So it's the same. If you want to be the greatest, be a servant. Be a servant. Sabi niya, higher calling means deeper service, not higher status. Yung pong title, it's just a title to differentiate or to identify. But it is never a status. I'm not over you. No. Ang trabaho ko is to oversee, to guide, to lead. Pero hindi ibig sabihin na mas mataas ako sa iyo. We are equal in footing and everything. Sa judgment, mas mabigat lang sa akin. Why? Kasi inalaga ako as a leader, as a pastor. Yun yung judgment ko, yun yung burden ko. No? Kaya kung hindi nyo masisisi, if we push too much sometimes. Bakit? Kasi yung pagharap namin sa Panginoon, iba yung magiging husga niya sa amin. Different way din naman sa inyo. But we are all saved under one name and we are part of one body, the body of Christ. Now, these are the big truths. Number two, the church is not built in who is the highest. It is built on who is faithful. Amen po ba? Yes. Alam po ninyo, kapag ang loob ng iglesia ay pataasan, no? Pataasan, ang nangyayari, it always goes down. Nawawasak. Pansinin niyo yung bubong na yung bahay. Yung bahay niya. There are designs na talagang yung height ay magkakaparehas yung mga beams. Para sa ganun ay tama yung Kapag yung isang beam ay umangat laban dun sa iba, ano mangyayari sa bahay? Unequal na siya. Now imagine it that our church is the house. Tapos ang bawat beam ay nagpapataasan na gano'n. It leads to what? Destruction. Now, so whoever is faithful, the church must be built who is faithful. Next, God does not reward position, but God rewards obedience. Hindi kailanman paparangalan ng Diyos. Nagkakaroon na kami ng biruan sa kahapon, nandun ako sa Marikina, that we have our first pastoral meeting. And nagkakaroon kami ng biruan doon. Sabi ni Pastor Tang, nagkakabusan na ng pastor sa Montalban. Sabi ko, nagulat ako sa bakit nagkakabusan ng pastor? Lahat kasi bishop na eh. Lahat na daw bishop. Kahit daw walang church, bishop na. Sabi na, napangiti na lang ako. So again, titles are just titles. Nothing more. God will not reward you because you have a position. No. God will reward you if you are obedient. God will reward you if you are obedient. Now, so there are four. Number one, what's God's symphony? We were placed into Christ by the Spirit. God designed every believer with a purpose. No member of the church is independent, and all the ministry God appoints, and it was never about status. So, as a challenge po sa ating lahat, as we start with the new year, umpisa ng taon na to, we already know that we should live life that honors the Lord.
Now let's define that purpose. Nandun ba tayo sa symphony ng ating Panginoon? Kasama ba tayo dun sa melody ng Diyos? No? If we're going to look here, sabi niya, this is one of the questions that you have to ask. Tatanungin ito. Am I faithfully serving in the place God assigned me? Or am I waiting for a better one? Tanong po ninyo yan. And that will define your purpose, that will define your goal, at higit sa lahat, that will define your service. So, again, I challenge everyone to ask that question. Nagagawa ko ba ito? Nagagawa ko ba? I'm not questioning your faith. I'm not questioning your salvation. Ang kini-question ko dito is that since we are now living, that our goal is to live life that honors the Lord. Next, are we faithfully now serving kung saan tayo kayo? Kung ano yung pagkatawag sa atin. And hopefully, you will be more than honest enough to answer that to yourselves. At pag sinagot mo ng tama, I hope and I pray na sana you also make the decision to walk, to talk, to run. Nang sa ganon, we as one bring all the glory to the Lord. Amen po ba? Samahan niyo po ako sa panalangin. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Panginoon. Lord, sa pag-uumpisa ng taon na ito, na iyong binigay sa amin ng Panginoon, sa iyong iglesia, O Diyos, na iyong dinisenyo, Panginoon, bilang isa. Patuloy po namin hinihingi, Panginoon, na ang aming mga puso, Panginoon, ay nagkakaisa ayon sa iyong puso. Ang aming kaisipan, Panginoon, ay naaayon sa iyong kaisipan. Ang aming mga plano at ang aming mga balakid ay naaayon sa iyong kaloob. Tulungan mo, Panginoon, na mas sumidhi yung pagkakaisa namin, Panginoon, para po sa iyong pangalan. Makita ng bawat isa, Panginoon, na kami ay tinawag mo para sa iyong kaluwalhatian at magamit, Panginoon, para sa iyong pagkakita. Lord, anumang bagay na nagiging balakid, nagiging harang, Panginoon, ulat mo yung aming mga mata. Maging ito'y personal o sa loob ng iglesia, Panginoon. At naway ang bawat isa, Lord, ay magkaroon ng pagnanasa, ng pagkilos, pagkalaw, pagkambang. At maibigay sa iyo ang lahat ng pangalaman. Panginoon, patuloy namin isinusumamo sa iyo, na patuloy mo kami pagsamahin sa iisang paglilingkod, iisang pagsamba, iisang pagpupuri, at iisang pananampalataya. At sa lahat ng bagay na ito, Panginoon, ang pangalan mo ang madakila at maitaas. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen at amen.